Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipagpatuloy ang pamimigay ng ayuda sa ilalim po ng Assistance to Individuals in Crisis Situations Program sa susunod na 2 linggo. Para po sa iba pang detalye, makakapanin po natin si DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Good morning sa iyo, ASEC. Si Connie Season po ito. Yes, Ma'am Connie, good morning po at good morning po sa lahat ng nakatutok sa unang hit. Para lang mas malinaw, sir, sino ho ba yung tinutukoy na individuals in crisis na kwalipikado sa programa po ng DSWD at papaano ho sila pipiliin? Well, ito po kasing ating mga beneficiaries ng AIX. Wala po itong intended or targeted talaga na beneficiary. So, malayo po ito doon sa kagaya ng ating 4-piece program na meron na po talaga tayong mga beneficiaries. Ito po nakabase tayo sa ating mga kababayan na magtutungo sa mga tanggapan po ng DSWD para humingi ng tulong. Sila po yung mga kababayan, individual o pamilya po na nakararanas ng krisis, sakuna o matindi pong kahirapan. Ito po yung mga humihingi ng tulong pang edukasyon, tulong medikal, pampalibing, pamasahe po pauwi doon sa kanilang mga probinsya. Well, ito pong pag sinabi nating in crisis situation, ma'am, sila po yung talagang mga nasa krisis. Kabilang po dyan mga naapektuhan po ng bagyo, nasunugan, at iba pa pong mga kalamidad. Man-made man ito o natural po. Napakalawak po pala nito, At I can imagine yung pila po sa inyo ay napakahaba na. Ano ho ang proseso nito? Ano ba yung mga kailangan nilang dalhin kung sakasakalit bilang patunay at hindi naman humaabuso rin itong naturang programa na ito? Well, opo, ang isa po sa pinaka maliwanag po nito, kung matatandaan po natin yung ating educational assistance, isang bahagi lang po yun ng ating assistance to individuals in crisis situation. Pero nakita po natin yung napakarami pong bilang po ng ating mga kababayan na nagtungo po sa mga tanggapan po ng DSWD, sa mga payout center po ng DSWD. For example po, dito po sa central office ng DSWD, usually po kada araw nasa 2,000 po yung mga kababayan natin na humihingi po ng tulong. Well, ang proseso po nito, una yung screening, pangalawa po yung interview and assessment po na gagawin po ng ating mga social worker. Doon po sa screening, madagdag ko lang, doon po chinecheck kung yung inyo po mga dokumentong dala-dala ay talagang tama at syempre po yan ay authenticated. Doon po sa assessment ang haharap sa inyo, yung pong ating mga specialized, yung training, yung ating pong mga social worker na under po ng Crisis Intervention Unit. May kakayanan po sila, may mga pag-aaral, pagsasanay po sila para i-check po kung tama pong mga dokumento yung binibigay ninyo at syempre po kung talaga pong kayo ay nangangailangan. Pagkatapos po nito, kung kayo po ipapasa dyan, maaari nyo pong i-release yung inyo pong mga cash assistance. Kung alimbawa po na kayo po ay merong pangangailangan medical, kailangan nyo po ng mga medical certificate, certificate of confinement, kung kailangan nyo naman po ng pampalibing, kailangan po natin yung patunay, yung death certificate. Kung wala pa po yan, siyempre yung kontrata po ninyo sa Punerarya. And then yung sa ating educational assistance, kagaya po na nangyari last time, ay anumang dokumento na magpapatunay na kayo po ay enroll doon o ngayong school year po na ito.